Hallelujah, 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 Hallelujah. Pag-ibig mo'y ipakita, lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, baka hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mananda. Good morning po sa inyong lahat. Napakaganda talaga ng umaga kapag ikay gising, mga kapatid. Napakaganda rin ng umpisahan ang ating araw sa pamamagitan ng pagsisimba. Katuwang natin at kasakasama ang mga online ngayon sa paglalakbay natin sa hardin ng panalangin. So, ngayon po ay Lunes sa third week of Advent. Ibig sabihin, maya-mayang kaunti ay simbang gabi na. Anticipated simbang gabi. Bukas ang talagang 15 na ngayon mga kapatid. Kung inyo pong napansin sa ating mga pagbasa, punong-puno po ng buhay at pag-asa ang kinabukasang nakikita ni Balaam sa unang pagbasa. Punong-puno ng buhay at pag-asa. Sa kanya pong oracle, narinig nating nagkakahugis ang buhay na ito at nagkakahitsura ang pag-asang ito. Ibig sabihin, hindi lamang ito pangarap, mga kapatid. Unti-unting nagkakaroon ng realidad na isa sa katuparan. Ang pahayag po niya, nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Ang tinutukoy po niya ay ang pagdating ng Mesiyas. Para palang deboto, si Balaam, mga kapatid?
Para po kasi sa ating mga deboto, wala pa man, meron na. Hindi pa man, oo na. Hindi ba mga kapatid? Hindi naman po sikretong maituturing ang nalalaman ni Balaam at nating mga deboto. Natututunan po ito at napagdadasalan. Ito po ang dalangin ng salmista sa salmong tugunan natin kani-kanina. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos. Ituro mo poon ang katotohanan. Dito po tayo ginagabayan ng Espiritu Santo, mga kapatid, sa pagtuklas ng kalooban ng Diyos habang naglalakbay tayo sa landas patungo sa Kanya. Sorry na lang sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan dahil hindi po nila ito natuklasan. Hindi po nila napiga ang Nazareno para ihayag sa kanila ang napakahalagang impormasyong ito. Sila na may mapagbalangkas at mapagpanggap na kaisipang puno naman ng masasamang balak. Ganyan ho mismo nagtatrabaho ang dyablo, mga kapatid. Pretentious and scheming. Mabuti po kung mababasa natin ang mga galaw ng evil one, gaya ng ginawa ng Nazareno. Hindi po nila siya malalansi. Ito po nawa ang ating pag-ingatan, ang malansi ng mga mapagbalangkas at mapagpanggap. Makukumbinsi ka rin naman talaga. Dahil sila po mismo, yung mga nagpapanggap sa harapan mo at yung mga nagbabalangkas ng kanilang mga binabalak sa iyo, sila ho mismo ay kumbinsido sa kanilang sarili na tama ang kanilang ginagawa. Katulad nitong mga punong saserdote at matatanda ng bayan, kumbinsido sila sa kanilang sarili na dapat nilang isagawa ang vetting process kay Jesus. Gusto nilang ma-background check siya. Alam niyo mga kapatid, maging si Juan Bautista kahapon, kung inyong maalala sa ating pagbasa, ay nagpadala pa ng mga mensahero para siguruhin siya na nga ang Mesiyas na darating. O kung maghihintay pa ba sila ng iba. Our minds can trick us. Kayang-kaya tayong paikutin ng sarili nating isip, mga kapatid. Kailangan po natin ang karunungan na nagmumula sa Diyos. At makakamtan lang po natin ito kung may malusog tayo at banal na takot sa Kanya. Diyan po nagmumula ang tunay na karunungan. Ang grasyang ito dinawa ang tanggapin natin sa banal na Eucharistia. Mahal na pong Jesus Nazareno, patuloy niyo pong likhain sa amin ang malinis na puso't kalooban.